Ito po ay nasa Bagong Tipan. Kung kayo po ay interesado sa pakasang ito natin pinag-uusapan, ito na po ang pangalawang tape natin sa pakasang ito natin pinag-uusapan. Luke chapter 21 verses 29 to 36. Okay? Ating mong basahin. Kung nakita ninyong kubkub na, ako ba'y nasa excuse me, maling kabanata, I'm sorry for that. Luke chapter 29. Mali yata ako. What? 21, excuse me, 21. Talagang tumatanda na yung pastor. Okay, 29 to 36. Ayun. Okay, ito po ay aral mula sa punong igos. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tignan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay nito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. So ang paksa po natin na pag-usapan ay patungkol po sa paghanda. How to prepare for judgment. Paano tayo maghanda sa dumarating na paghahatol? Ang paghahatol ay dumarating sa buong sanglibutan at sa bawat bansa. At ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa atin, at ako pinagpapasalamat na Kanyang pong ipinapahayag ang maraming mga bagay gaya nito para tayo pa'y may handa ang ating mga sarili at ang ating buong sangbahayan. We know from the Bible, kapag ang isang bansa ay nakakasala, there will be problem. Magkakaroon po ng problema. At sa bagay nito, alam po natin ang ating bansa at sa maraming mga bansa, hindi na po natin kailangan ilahad pa, pagbulay-bulayan pa. Alam mo natin, particularly po ang Amerika at ibang mga bansa, ang kasalanan ay lumalaganap. So, ang paghatol po ng Diyos ay dumarating sa maraming mga bansa at tayo na po dito nakaranas na at patuloy po natin nararanasan ito. So, meron po mga bagay na dapat natin gawin para iligtas po natin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. God will take care of us. Okay, tayo po ay ingatan ng Diyos and our loved ones no matter what happens. Ano man po mangyari sa atin. At lagi po may kondisyon. Sa kondisyon, we are doing what we're supposed to do. Ginagawa po natin ang dapat natin ginagawa. So kung tayo po ay isang casual Christian, hindi pirmihin na Kristiyano. Okay, marami mga Kristiyano ganyan, hindi pirmihin. We don't have that assurance. Wala po sa atin ang katiyakan nito. Ang kaligtasan ng Diyos sa atin at sa ating sampu ng ating mga mahal sa buhay. So nice po ng Panginoon, we need to prepare spiritually
Okay? Ito pong dinidiin niya. Tayo ihanda niya sa ating buhay spiritual. And you notice po sa ating dinasa, sinabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. See? Magkaroon kayo ng lakas sa mga bagay na mangyayaring ito. Ang ibig po sabihin ng kabaligtaran, baka ang ilan hindi po magkakaroon ng lakas. Di ba? Sapagkat hindi nila ginawa ang mga bagay na dapat nilang gawin. At ang ating objective ay makaharap sa anak ng tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Binanggit po natin ang ilang mga bagay na paghahanda. At meron po 10 bagay na aking nakita at pinakita ng Diyos sa atin na kailangan nating ihanda. So there are 10 things of preparation. 10 mga bagay na paghahanda. Ang unang bagay natin na pag-usapan at natalakay noong last Sunday, ang una ay magbukod ng oras sa bawat araw para makapanalangin. Kaya ako po ay na-encourage po, lumalakas po ang aking loob sa aking nadidinig na feedback sa ilan. Yung ilan na naglamig sa kanilang buhay pananalangin, sila po yung ngayon ay unti-unti sa tulong ng Panginoon ay nagbabalik sa kanilang panahon na sila po ay nakikipag-ulayaw, binubuhay nila ang kanilang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng pananalangin. Amen? Yan po ay napakahalaga. Kaya ito po sana ay patuloy nating idalangin sa Diyos. Realistically, alam ko po na marami sa atin ay habala, maraming mga ginagawa, pero we can pray for time. Okay? Pwede tayong humingi ng Diyos na bigyan tayo ng panahon para makapanalangin. At sabi ko sa inyo, 30 minutes lamang at least sa isang araw. Yan po ay mahalaga na para tayo makapagpasimula. Amen? Sa ating pong pag-aaral sa ating short-term Bible School, ang aking pong topic na tinuturo ay patungkol po sa spiritual progress, patungkol po sa ating pagsulong sa ating buhay spiritual. At ang paksa po na sa ating isang topic na ating pinag-aaralan ay patungkol po sa panalangin, about prayer. See? Sa panalangin po halos umuwi ang lahat ng ito. At napag-usapan po namin na anong ibig sabihin ng totoong panalangin. What is true prayer? At ang true prayer po is only another name for the love of God. Isa lang ibang pangalan sa ating sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig ng Diyos, ibang pangalan nito, ang totoong panalangin. Hindi lang ito binubuo ng mga mahabang at maraming mga salita ang mga panalangin natin. Alam niyo po, pinag-usapan maraming mga bagay patungkol sa panalangin. Okay? Na minsan tayo, ang ating kaisipan ay natatangay sa ilang mga bagay dahil sa ating mga itinalagang mga bagay na dapat natin gawin, na ating mga responsibilidad. Subalit, sa lahat ng ito na ating ginagawa, natatangay ang ating kaisipan sa ibang mga bagay, subalit ang spirito ng panalangin ay nandun pa rin sa ikabuturan ng ating mga puso. Ito po mga bagay na tinuturo ng Panginoon sa atin. Sa patungkol po sa totoong panalangin. Sapagkat sa ating nadadama ngayon, ang panalangin hindi ganong naunawan ng marami. Okay? At meron pong ilang mga sangkap ito para masabi natin ang panalangin ay totoong panalangin. Kaya sa bagay pong ito, sabi ni San Agustin, sinabi niya, he that loveth little, prayeth little. He that loveth much, prayeth much. Siya daw na umiibig na lubos sa Panginoon, o siya na umiibig na kokonti, okay, o malit lamang kanyang pag-ibig sa Panginoon, mananalangin siya ay konting panahon din at kokonting panahon din. Subalit siya na umiibig na lubos, o masasabi natin marami, ganon din panahon na kanyang gugugulin sa panalangin sa harapan ng kanyang Diyos. Amen? That's true. At pangalawang paghahanda na ginagawa natin, ito po natin, meditate in the Scripture continually. Okay, patuloy tayong magbulay-bulay sa banal na kasulatan. Yan po ay magkaduktong-duktong yan eh. Kapag ikaw ay nananalangin, you meditate upon the Scriptures.
Okay? Ikaw ay nagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. At sa panalangin po, ito pong aming natalakay, kasama po dito ang meditation. Sinabi po, there are two principal points of attention po dito na kailangan para po manatiling palagi ang spirito ng panalangin na siya po ang nag-unite sa atin, siya nakikipagpisan sa atin sa Diyos. Ito po ang dalawang bagay na importante na kailangan nating mapanatiling palagi po sa ating mga puso para po ma-maintain natin ang spirito ng panalangin oras-oras, minuto sa bawat araw ng ating mga buhay. Number one, we must continually seek to cherish it. Yun po ang dapat natin gawin. Patuloy natin, hanapin na pakamahalin ang bagay nito. Nasayin natin na tuloy-tuloy ang bagay nito, yung pong espiritu ng panalangin sa ating mga puso. Na huwag maiwalay ito sa ating mga buhay. Nasayin mo, pakamahalin mo, pagyamanin mo. Tuloy-tuloy ang bagay nito. Na hindi ka makahinga kung wala ito sa iyong buhay. Amen? Ito po ang kailangan, ito po ang principal points of attention na kailangan para po mapanatiling palagi yung pong espiritu ng panalangin. Ano mga ating ginagawa kahit natatangay ang ating kaisipan sa ilang mga bagay. Pangalawa, we must avoid everything that tends to make us lose it. See? Kailangan iwasan natin ang lahat ng bagay. Okay? Na mauwi na mawalan natin ang spirito ng panalangin nito sa ating mga buhay. Kasi kayo nakakalam kung paano ang mga kalagayan natin, kondisyon natin sa buhay. Okay? Paano? Kasi po napakadali na sa buhay nito na mawala kagad ang spirito ng panalangin. Kasi po marami dumadalangin lang sa loob ng church, pag uwi sa bahay, wala na. Okay? Nauwi doon sa ilang mga bagay ang ating atensyon. So sana po, iwasan natin ang lahat ng bagay na alam ninyo, na kainaan ninyo, na mawala natin ang ganitong karanasan na nais na maranasan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Andiyan ba kayo? So number 3 na ating pong paghahanda na dapat gawin, place everything on the altar of God. Number 1, yun po, set a time, maglaan tayo ng panahon para tayo makapanalangin. Pangalawa, meditate in the scripture, pag nilay-nilayan natin ang banal na kasulatan, tuloy-tuloy. At pangatlo, ilagay natin ang lahat ng bagay sa altar ng Diyos. Ito po'y mahalaga. Ilagay natin ang lahat ng bagay sa harapan ng Diyos. At ang ating pong teksto dito ay nasa Ebanghelyo din po ni San Lucas. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa Ebanghelyo po ni San Lucas sa Kapitulo 9, talatang 23 at 24. Alam po natin ang talatang ito sapagkat lagi natin sinisitas at nais sariwan ito ng Diyos para ito'y patuloy na matanim sa ating mga puso. Luke chapter 9. Okay. Atin na bang nakita? Now, verses 23 to 24. Sa English po, ganito sinasabi, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will save it. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay
ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit noon. Kaya sa mga talatang ito natin binasa, tandaan po natin, ang pangatlong punto, place everything on the altar. At sa talata po natin binasa, sinabi ng ating Panginoon, if any man would come after me, kung sino man ibig sumunod sa akin, kayo ba'y nais sumunod sa Panginoon? So kung nais natin sumunod sa Kanya, tandaan po, ang Panginoon nagsasalita nito, Kanyang sinabi, ano po? Dapat tayong sumunod sa Kanya, hindi ba? Okay. Ito po, alam po ninyo, hindi tayo pwedeng magpasimula bilang isang Kristiyano hanggang hindi mo natutunan ito. Ano? You must obey. Ito po ang pasimula ng pagiging Kristiyano, sumunod sa akin, sabi ng Panginoon. Kung hindi tayo sumusunod sa Kanya, ang magiging kainat natin tinatawag natin churchianity or religion. Hindi Christianity, kundi iglesia. Churchianity lang ang alam natin o reliyon. Okay? Sabagat ang ilan sa maraming mga tao, para bagang nangyayari sa kanila, para bagang nag-i-slide lamang sila sa pagiging Kristiyano dahil nakikita nila, madama, magandang nararanasan ng ibang mga Kristiyano, okay? Para bang sila pumapasok sa isang reliyon dahil ito ay malinis at kaaya-aya. But when we're talking about a Christian, kapag ating pong pinag-usapan ang isang Kristiyano, ang ating pong pinag-usapan at binabanggit dito ng Biblia ay yung mga Kristiyano, yung pong mga Kristiyano 2,000 taon na nakakaraan. Ang mga taong ito, ang mga Kristiyano ito natin sinasabi po ng Biblia, ay mga taong nag-iwan sa atin na madugong bakas ng kalamang paa doon sa niebe, okay? And it takes something to be a Christian. Meron mga bagay, mga halaga at presyo na dapat natin bayaran. At without that, kung wala po yon, wala po tayong garantiya sa mga kapag dumating ang sakuna sa ating bansa. At sa akin pong palagay, hindi natin maangkin ang pag-iingat ng Diyos sa atin sa ng ating sambahayan. Kung hindi natin pinamumuhay ang salitang Kristiyano. Sinasabi mo, Pastor, ako po ay nag-a-attend naman ng church. Ako po ay lagi nasa simbahan. Ako ay gumawa ng 4 na hakbang ng kaligtasan. Okay? Alam po ninyo, that won't do it. Hindi po obra yun. You have to obey the Lord. Dapat tayong sumunod at sundin ang Diyos. Kung ating mo pagmamasdan ng talatang ito, sinabi niya, if you would come after me. Okay? Kung ibig mo sumunod sa akin, now that means a disciple. Ang ibig sabihin nun, ikaw isang alagad. Ang mga alagad po sa Biblia ay ang mga Kristiyano. Tinawag po ang mga alagad sa Biblia na mga Kristiyano. Kaya kung hindi tayo po alagad, in the Bible sense, hindi po tayo mga Kristiyano. See? Tingnan po natin. A Christian, una sa lahat po, hindi siya miyembro ng isang relihiyon. Subat ang isang Kristiyano, he has a personal relationship. He comes after Christ. Meron siyang personal relation kay Kristo. At ang kanya sinusunod, at siya'y sumusunod kay Kristo. If any man will come after me, sabi niya, kung nino man sumunod sa akin, you walk after the living man. You walk after the man. Sumusunod tayo sa taong ito. Walang iba kundi si Kristo. Hindi sa iglesia ito ang ating sinusunod. Hindi ang pastor. Not after the doctrine. If any man would come after me, that's what a Christian is. Ang kanya sinusundan o ay walang iba kundi si Kristo. At ano po sinabi? He must deny himself. Yan po talatang binasa natin Dapat niyang limutin ang ukol sa kanyang sarili. Tumanggi sa kanyang sarili. Ang ating pong kultura, tayo rin ay nahawa na sa maraming mga kultura na
dahil sa mga pressures ng buhay, at lagi sinasabi, dapat kang ganito. You deserve this, you deserve that. Dapat ka sa maraming mga bagay. At sana po hindi po nadidinig sa maraming pangangaral sa mga malaking evangelist sa television na sinasabi, you must deny yourself. Hindi po natin nadidinig yan, di ba? Na tumanggi ka sa iyong sarili. Kalimutan mo ang ukol sa iyong sarili. Ang gusto ng maraming mga tao ngayon ay yung gusto nilang madinig. Gusto nilang may ebanghelyo na sinasabi, kung meron kang pananampalataya, makukuha mo ang lahat ng mga bagay, kailangan mo man o hindi. Alam po ninyo, iyon ang mga dahilan kaya maraming mga tao ngayon ang pumapasok sa maraming mga iglesia at mga gawain. Tignan po ninyo, surino ang kanilang mga katuruan. Meron kayo ng pananampalataya. Makakamtan niyo ang lahat ng mga bagay kahit na kailangan nyo hindi. Kaya ito po ang umuudyok sa marami. Hindi mo sasabihin sa mga tao, tumanggi ka sa iyong sarili. Ipakaid mo mga bagay nito. Okay? Sa tansya po nila sa isip natin, tiyak na ayaw po nila madinig ang mga bagay nito. You must deny yourself. Ang ibig po sabihin, tumanggi ka sa iyong sarili. Ang ginagawa mo, you turn against yourself. Hindi ba? Kinakaaway mo ang iyong sarili. Hindi ba nasabi ko sa inyo? Minsan na idalahin natin, na hiningin natin sa Panginoon, hindi ba? Na ikaw, ang sarili mo, at ang Panginoon, kaawain mo yung sarili. Iyon po isang mahirap, at kailangan ng pananampalataya. Sabihin mo sa iyong sarili, tatanggihan kita. Oo, iyon ba ang gagawin mo? Alam po ninyo, sumasagot sa sarili natin kung talagang kakausapin mo. Tatanggin mo ba ako? Bakit? Anong tatanong niya? Bakit naman? Kawawa naman ako. Kausapin po yung sarili niyo, masinsinan. Sabihin niyo, tatanggihan kita. Anong patungkol sa iyo? Wala akong pakialam. Bakit? Nandiyan ba kayo? Sabihin mo, sapagat ikaw ipapunta sa maling direksyon. Ayaw ko kung saan ka papunta. Ayaw ko ang maging kainat mo. Doon ang papunta mo. Kung ikaw gusto mo dyan, sabihin mo, okay ka. Subat, wag mo akong isama. Sarili. Okay. Babay, diyan ka na lang. Kaya mo natin sabihin ito sa kanya. Deny yourself. Tumanggi ka sa iyong sarili because self will talk to you if you want. Hindi mo siya kakausapin alam po, gagawin niyang lahat para makuha niyang pansin mo. Nandiyan ba kayo? Ano po ang pangapat? Ay yung kasunod noon, take up His cross. Ayun po. Take up His cross. Pasanin natin araw-araw ang ating mga krus. Sumunod sa Kanya, tumanggi sa sarili, limutin ang ukol sa Kanya sarili. Pangatlo po dito, sinasabi ng talata, pasanin araw-araw, hindi lang po kanina o mamaya, araw-araw ang Kanyang krus. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Now, alam po ninyo, ito po'y paghahanda sapagkat kailangan maulit ang mga bagay nito para masariwa sa atin. Take up His cross. Now, ano pong ibig sabihin nito na pasanin ang araw-araw ang kanyang krus? Ano ba yung krus nito? Pastor, lagi ko nadidinig sa church nito. Ang sinasabi ng ibang mga tao sa inyo, gusto nyo lagi suffering and suffering. Ito po laging ang nadidig patungo sa atin Ano ba yung krus-krus na yan? Si marami mga Kristyano, hindi alam kung anong ibig sabihin ng krus. Kagabi po, tinanong ko sa aking mga anak, ano bang ibig sabihin ng krus? See? Paulit-ulit na aking tinatanong sa kanila sapagkat nais ko, pasanin nila araw-araw ang kalamang krus. Sapagkat po maraming mga Kristyano ngayon, okay, kahit sino, kapag nasa pasan-pasan ng krus, gusto ilipat sa iba. Ipamigay yung kanilang krus. Kayo rin ang magiging kawawa. Kapag merong talagang krus ang Diyos sa inyong buhay, pasanin po natin araw-araw. Sapagkat iyan ang utos niya kung talagang, sabi niya? Kung ibig ninyo sumunod sa akin. Kung ayaw niyo sumunod sa Kanya, pamigay ninyo.
Pero kung nais niyo sumunod sa Kanya, pasanin ninyo. Yun lamang po eh. Ang tanong po, Pastor, ano ba yung krus na yan? Gusto ko na. Yan sinasabi ng Panginoon. Salamat po. Sa uli ay pumayag din kayo. Nandiyan ba kayo? Alam niyo po, ang krus, it is an engine of destruction. Isa pong makina na pagwasak. Ano bang winawasak ng krus na ito? Ang mga sarili natin. Kaya po, inilalagay tayo ng Diyos, pinapasan tayo ng Diyos, pinapapasan ng Diyos ang mga krus na ito sa ating mga buhay. Okay? So, ang krus po, ano yung krus na ito? You may ask me. Ang krus po kayo ba nakakita ng krus? Kayo ba nakakita ng krus? Ang krus ba diretso lamang? Meron pong horizontal na hindi ba? So, meron pong dalawang kamay ang krus, hindi ba? So, let me explain to you. Kaya, dalawa po ang kamay ng krus. One is, ito po ang krus natin. It is something you want so bad, gustong-gusto mo, kaya kahit hindi ka kulot, nagiging kulot ka, talagang gustong-gusto mo na, and you can't have it without breaking God's laws. Iyon pong unang kamay ng krus. Isang bagay na gustong-gusto mo, talagang gustong-gusto mo, kahit ang tuwid ay nababaluktot mo. Okay, pero hindi mo makuha-kuha at makamit maliban na labagin mo ang mga kautusan ng Diyos. Iyan po ang isang kamay ng krus. Pangalawa, the other arm is you hate what you're doing. Kinasusuklaman mo kung ano ang iyong ginagawa. Kinasusuklaman mo ang iyong sitwasyon. Okay? Ito pong isang kamay ng krus. Kinasusuklaman mo sa sitwasyon na nasaan ka at kinasusuklaman mo ano mang ang iyong ginagawa. Siguro ito pwede malagay sa mga unwed, no? Kinasusuklaman mo yung kalagayan mo. Okay? And there's nothing you can do about it. At wala kang magawa. Maliban lamang na sawayin mo ang mga kautusan ng Diyos. That's the other arm of the cross. So, sabi ng Panginoon, pasaninin mo, anak, araw-araw ang krus na yan. Now, sapagkat po ang bawat totoong mga Kristiyano, masusupuan po nila ang kanilang mga sarili, one way or the other, one sort or another, hindi ba? Sooner or later, na masusupungan mo tayo po nasa isang bilangguan. Hindi ba? Nasa bilangguan ka na, hindi ka makalabas. There's something that you want real bad and you can't have it. Talagang meron kang gusto-gustong bagay, relasyon, o makalabas sa isang sirkumstansya, bilangguan, pero hindi mo makamtan. Yan po ang isang bagay na inilalagay ng Diyos. Kaya sinabi ko sa aking mga anak, yan ang engine of destruction ng Panginoon para wasakin ang iyong mga sariling kalooban. Sapagkat ang mga sariling kalooban na yan ang nagnanasay dahil tayo sa kapahamakan, kabiguan at lahat, lalo na sa kamatayan. Nandiyan ba kayo? So sana po, sa puntong ito, unti-unti, nagbabago ng pananaw natin sa buhay nito. Amen? Tumulong po ang Diyos. Sapagkat siguro sinasabi ng ilan, Pastor, hindi ba gusto ng Diyos lagi akong masaya? Karapat-dapat akong maging masaya sa buhay nito. Thank God, we are rejoicing in the presence of God. Yan pong nice ng Panginoon. Pero sinasabi mo, God wants to be, hindi ayaw po ng Diyos na hindi ako maging masaya. Gusto niya lagi akong masaya. Karapat-dapat akong maging masaya. Subalit po, salamat sa Diyos. Dumating siya at tumulong sa atin para turuan tayo paano sumunod, paano mamahinga sa Kanya. And peace that comes from submission to His will. At ang kapayapaan, okay, na nagmumula sa papasakop sa Kanyang kalooban. Yun po mahalaga. Isang kapayapaan na mula, okay, na dumarating mula sa pagpapasakop sa Kanyang kalooban. And self is full of all kinds of desires. Ang sarili pong ito ay puno ng mga pagnasa at mga kaisipan at anumang kanais-nais at kaibig-ibig.
Okay? Ito po ang sarili natin. Maraming inihingi yan, maraming mga desire yan, maraming mga ideas yan. Hindi ba? Let me tell you one-liner po. Listen, let me tell you one-liner. Isa pong kaisipan. There's nothing in the creation that is truly desirable unless God makes it desirable. Inyo po nadinig yun? There's nothing in the creation. Walang anumang pong bagay sa sanlilikha na totoong kanais-nais o kaibig-ibig maliban ang Diyos ay gagawin niyang kaibig-ibig yan at kanais-nais sa ating mga puso. Kailangan tumatanim muna sa inyong mga puso bago po magpatuloy. Hindi ba? Think of it po. There's nothing in the creation that is truly desirable. Likas po na talagang kanais-nais, maliban po ang Diyos ay gagawin niya na kanais-nais para sa atin. Kaya po, yung po mga Diyos-Diyosan natin, listen, your idols, sa mga Diyos-Diyosan natin ngayon na gusto ng ating mga sarili, yan po ay sa isip natin, ito po ay kaibig-ibig. Kanasa-nasa yan, mga bagay nito, yung mga Diyos-Diyosan natin. Sa totoo po, they are not truly desirable. Yung mga Diyos-Diyosan na iniisip nyo, maging relasyon, maging anumang mga bagay, okay? Sa isip natin, ito ay desirable. Pero sa totoo, hindi po dahil hindi ginawa ng Diyos ang mga bagay na yan na kaibig-ibig sa kanyang harapan. Hindi po ginawa ng Diyos na desirable ang mga Diyos-Diyosan na yan. Self has made them desirable. Ang sarili mo mismo ang gumawang kanais-nais ang mga bagay na yan. And God knows what a bondage self is. Alam po ng Diyos kung paano po ang sarili ito. Inaalagay tayo na maalipin sa sarili natin, mga nais at ninanasa. Terrible mga bagay ang ginagawa nito at pinanatili tayong magulo ang ating mga kaisipan. Kaya nangyayari po para bagang dahil sa sarili at mga nais ng sariling ito, ang kanyang mga Diyos-Diyosan, ang ating pong buhay nagiging magulo, gaya na nagkakaroon po tayo ng emotional na mga yoyo, meaning up and down. Minsan nasa itaas ka, minsan nasa ibaba ka. Okay? Nasa ilalim ka na ng mga sirkumstansya at sa ilalim ka ng mga bagay na inaasahan. See? Lagi ka nandito. Up and down. Big time. See? God wants to give us peace. Nais ng Diyos bigyan tayo ng kapayapaan. Peace that endures. Kapayapaan na nagtatagal. Kapayapaan na nanatili sa gitna ng kaguluhan. Nais ipagkaloob sa atin ang Diyos ng confidence, serenity. Kay ganda ng salitang ito, serenity, kapayapaan. When everything breaks loose. Kapag nawala ng kontrol ng lahat ng bagay, nandiyan pa rin ang serenity, ang kapayapaan. Serenity that comes when everything's in the altar of God. Amen? Kapayapaan na darating kapag ang lahat ng mga bagay ay nandoon na at ipinagkatiwala mo na sa altar ng Diyos. Amen? Kaya ito po isang bagay na paghahanda. Lahat ng bagay dapat sa altar ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? Sa isang bawat totoong Kristiyano, pinapasan niya ang kanyang krus. Pinapasan ba natin ang ating mga krus? The thing that he doesn't want to do, he has to do. Yung mga bagay na ayaw niyang gawin, ginagawa niya. And the thing he wants to do, na he cannot do, alam po ninyo, yun rin ang kanyang gagawin. And I'll give you a secret about what. Okay, listen to this. Isang sikreto po sa ating pong pagpasan ng ating krus. Okay? Pagpasan ng ating krus at tayo po'y patuloy na sumusunod sa Kanya. Ito pong sikreto. Don't fasten on what you can't have. Huwag po ninyong itali, isara ang inyong mga kaisipan doon sa mga bagay na hindi niyo pwedeng makamtan. Nandiyan ba kayo? Huwag niyo pong italing yung mga kaisipan dyan. Kundi magmumukha kayo ng luya. Nandiyan ba kayo? Fasten on what you can have. Doon po natin isara. Italing ating kaisipan doon sa mga bagay na pwede nating tanggapin, taglayin mula sa Diyos.
Alam po ninyo, sapagkat sa ayaw natin sa gusto, listen to me, meron po laging mga maliliit na mga bulaklak. Kapag ating tinatawid ng mga lambak ng ating mga buhay, kahit pa paano makalalim mga lambak na ito, lagi ang Diyos meron po mga bulaklak dyan na pwede natin na damputin habang tayo ay pinapasan at hinaharap ang mga pasanin ng buhay na ito. Nandiyan ba kayo? So ito po ang inyong gawin. Huwag po niyong italing yung mga kaisipan sa mga bagay na hindi niyo pwedeng makamtan, kundi sa mga bagay na pwedeng makamtan. If you'll just forget about that po and concentrate on what you can have, at lahat po ay magiging mabuti. Kung hindi po, nako-concentrate kayo sa mga bagay na hindi nyo makamtan, listen, gaya sabi ni Brother Raul, ang inyong mga, ano ba yun? Yung kanyang periods, yung kanyang mga puto seko, ay naging pulburo. Okay? Dahil nadapa daw, yung may dala. Kaya dati, puto seko, nadapa, naging pulburon. Kung hindi nyo gagawin po yun, ang mangyayari, lagi kayo nakakonsentrate, okay? Nakatuon ang inyong kaisipan sa mga bagay na hindi nyo makamtan, magiging pulburon kayo. Gigilingin tayo hanggang tayo maging pulbos. Your cross, ang inyong cross ay magiging pabigat na hindi mo mapasan kahit isang minuto lamang. Kung laging nakatuon ang inyong pasanin, okay, sa mga bagay na hindi nyo pwede makamtan. Andiyan ba kayo? Alam po niyo, sinasabi ko ito, una sa aking sarili. Paulit-ulit ko sinasabi sapagkat alam po ninyo, kung sasabihin ko lang aking dinadaanan sa inyo, hindi ko na po tinutuon doon sa krus ko ang mga bagay na ipinatang ng Diyos sa aking buhay. Amen? Hallelujah. Kaya ang Diyos po ay mabuti. Akala ko nakalibre na naman ako sa ilang mga krus. Ngayon pala naging mabigat lalo ang aking krus. Andiyan ba kayo? Now, you want to save your life? Nais na ba natin iligtas ang ating mga buhay? Ano po sinasabi? You will lose it. Mawawala mo. So kung tayo po magpapatuloy sa ating mga ninanais, gawin mga bagay na kanais-nais natin sa isip natin, ito ang dama at gusto ng ating sarili, alam po ninyo, tayo po ay mapapahamak. Andiyan ba kayo? Now, kayo po'y makakatayo ano pong mangyari sa ating bansa at sa ibang mga bansa na darating. If you got all your things, your circumstances, your relationship on the altar of God. See? Tandaan po niyo yung aking sinasabi. You can stand, kayo po mananatiling nakatayo, ano man pong mangyari sa bansa natin, sa mga panahon na darating, at sa maraming mga bansa. Kapag dumating ang paghahatol ng Diyos, kapag ang lahat ng mga bagay ay nandoon na sa altar ng Diyos, maging ito ang mga sirkumstansya, ang iyong relationship, meaning ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa, ay nandoon na sa altar ng Diyos. Inilagay po natin sa pananampalataya. Ano pag ibig sabihin noon? Meaning, He can take them or He can keep them with you. Nandiyan ba kayo? Yan sinabi ng Panginoon. Ang ibig po sabihin noon na ilagay ito lahat sa altar, pwedeng kunin ito ng Panginoon, pwedeng magkatiwala ito sa iyo ng Panginoon, at pagkatapos pwede kang magpatuloy sa buhay na ito na merong serenity, meron kang kapayapaan. Kaya kapag inilagay mo ang lahat ng bagay, your circumstances and your relationship on the altar, ang ibig sabihin, ang oras na ito, pwedeng kunin ito ng Panginoon. At pwedeng ipagkatiwala ito ng Diyos sa atin. Magpatuloy ka sa iyong kapayapaan at sabihin natin sa Panginoon, Lord, katulad ni Job, ano po sinabi ni Job? I came in the world naked. I'm gonna go out naked. Blessed be the name of the Lord. Yan po sana nga atin sabihin. Ako po'y pumasok sa sanglibutan ito na hubad. Ako'y lalabas na hubad. Okay? Yan sanang sabihin natin at ating purihin ang kanyang pangalan. It doesn't want, God is not here to take everything you want.
Ang Diyos po ay nandito sa atin at kukunin niya at hindi niya po kukunin ang lahat ng mga bagay na ating gusto. Huwag po kayong magkamali doon. But when He does ask for it, yun lang po. Hindi kukunin ng Diyos ang lahat na ating gusto. Kapag hiningi lamang, kapag hinipo lamang ng Diyos ang bagay na yan. Okay? Doon natin ibigay sa Diyos at iiandog sa altar ng Diyos. Andiyan ba kayo? Ito'y maging sa mga bagay, maging sirkumstansya, maging relationships natin. If you are to survive in the day of trouble, you must do these things. Amen? Para po tayo makaligtas sa mga panahon ng kaguluhan, kailangan po natin gawin ang mga bagay nito. Preparations. Preparation. Maganda po tayo. Kaya sinabi po, anyone who loves his father and mother more than me is not worthy of me, and shall have no other gods before me. Diba? Yan sinabi ng Panginoon sa atin. Tayo po magpatuloy. Ano pong paghahanda na dapat natin gawin? Ano po yung number 1? Prayer. We have set aside the time for prayer. Number 2, meditate on the scripture continually. Number 3, ano po? Okay, ilagay ang lahat ng bagay doon sa altar ng Diyos. Ngayon naunawaan natin ito. Ang ating text dito, ang Luke chapter 9 verses, yung mga binasa natin. Ano ba yung mga binasa natin sa chapter 9 ng Luke? Sino man nais sumunod sa akin, ay ano dapat? Tumanggi sa sarili, pasanin ang kanyang krus, at follow me. So, ang pangalima, living in and by Christ. Living in and by Christ. Okay? Ito po ang kasunod na paghahanda na dapat natin gawin. Tayo ay dapat nabubuhay kay Kristo at sa pamamagitan ni Kristo. Tayo nabubuhay kay Kristo at sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang lahat-lahat. Amen? Now, ang ating pong key verse dito ay sa John 15, verse 4. John 15, verse 4. Alam po natin ang talatang ito. Remain in me and I will remain in you. No branch can't bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can't you bear fruit unless you remain in me. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Tignan po ninyo ang kondisyon lagi ng Panginoon. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya sabi niya, ako ang puno ng ubas. Kaya ito pong dapat natin gawin, manatili sa Kanya. And that's true Christianity po. Ito po ang totoong Kristyanismo. And what it is remaining in Christ. That is true Christianity. You remain in Christ. Manatili tayo kay Kristo. Sapat po marami ngayon hindi nananatili kay Kristo. Ang tanong siguro ninyo, Pastor, paano bang manatili kay Kristo? How do you do that? Paano po natin gagawin yon? Alam po ninyo, it's a matter po na kung nasaan kadalasan ang inyong kaisipan. Listen, ganito po manatili. Paano natin gawin manatili kay Kristo? Ito po nasa bagay o nasaan kadalasan ang inyong kaisipan. Lalo na po sa mga bagay kapag tayo ay gumagawa ng mga desisyon. Nandiyan ba kayo? Ganito po tayo nananatili kay Kristo. Lalo na po, especially po sa mga bagay kapag tayo gumagawa ng mga desisyon. Now, all of us, tayo pong lahat siguro, probably every day po, araw-araw, ay gumagawa ng 5,000 o 10,000 mga desisyon. Araw-araw. Siguro po, marami sa atin. Mula po sa sinasabi natin mga habitual, yung pong
kinagawian natin na ginagawa, gaya po ng pagbibihis natin, pagkain ng ating mga almusal, hindi po na tayo nag-iisip dyan hindi ba? Basta ginagawa na lang natin ang mga bagay na ito. Pero, meron po mga bagay na talagang gumawa tayong mga desisyon, gaya po ng mga major decisions po. Okay? Marami sa atin gumagawa ng mga major, malaking mga desisyon, gaya po ng ako ba'y magbebenta ng aking bahay? Ako ba'y isasangla ko ba? So on and so forth. Okay? These are the major decisions. So tayo pong lahat ay gumagawa ng desisyon. Nasaan ba kadalasan ng ating kaisipan kapag tayo ay gumagawa ng desisyon? Most Christians, sa akin pong palagay, tatanungin po nila ang Diyos kapag sila po ay gagawa ng mga malalaking mga desisyon. At siguro po, okay, kayo dito, okay, ito ang aking palagay at paniwala, kayo ay dadalangin at hihingi ng patnubay kapag gagawa ng desisyon sa mga bagay na ganito. Nandiyan ba kayo? Siguro minsan, mag-iisip ka muna, no? Siguro 2-3 araw. At biglang papasok sa iyong kaisipan, ano pang ginagawa natin? Kailangan tayong manalangin. Hindi ba? Minsan ganito nangyayari. Kapag talaga naandyan na sa iyong harapan, gumawa ka ng malaking desisyon, minsan naantala mo, at doon pa lamang pangatlong araw, doon mo gustong manalangin. Kaya sinabi ng iba, there's nothing like reading the direction. Wala nang bubuti, sabi niya, na basahin natin ang direction kapag meron silang gustong gawin. Alam po ninyo, there's nothing like praying when you have a decision to make. Walang ba na pong bubuti pa kapag tayo mananalangin, kapag meron po tayong gagawin na desisyon. Amen? But abiding in Christ or remaining in Christ has to do not only with big things but also on the little things. Yung pong pananatili natin kay Kristo, hindi lang po may kinalalaman ito sa mga bagay na malaki na gusto natin gawin o gumawa ng mga desisyon. Alam po ninyo, lalo na po sa mga maliliit na mga desisyon at mga maliliit na mga bagay, looking to Jesus in everything. Tinitignan natin si Kristo sa lahat ng bagay, maging maliit o maging malaki. Pasimula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog mo sa gabi, you're looking to Jesus, bringing Him into your life in everything. Yun po sana dapat natin gawin. Lagi tayong nakatingin kay Kristo. Dalhin natin sa Kanya ang ating buhay at patungkol sa lahat ng ito. Looking to Him for strength, looking to Him for the ability to forgive those who hurt you, looking to Him for wisdom and salvation. Lagi tayong tumitingin sa Kanya sa lahat ng ating pangangailangan. Kalakasan, tumitingin tayo ng abilidad na bigyan tayo ng kalakasan at abilidad ng Diyos na magpatawad sa lahat ng sumaktan sa atin. Tumihingi tayo sa Kanya, tumitingin tayo sa Kanya para sa karunungang kaligtasan. Alam po niyo, dapat natin gawin ang lahat ng bagay at tumingin lamang tayo sa Kanya. Amen? Hallelujah! Ilan po sa atin, kailan lang nagkaroon tayo ng mga matitindi mga problema at dilema sa ating mga buhay. Hindi ba kapag ito'y dinala natin sa Diyos at ang ginawa po ng Diyos napakadali mga bagay niya, ituwid niya at kung ito'y kanyang naituwid, nasasabi natin, alam ko meron akong problema. Ano ba ang problema ko? Hindi ba? Minsan kapag naituwid na ng Diyos, hindi mo na namalayan kung anong mga bagay na ito. So, ganito mo minsan ginagawa ng Diyos sa atin, ang kailangan lang isang gunin natin, idalangin natin, tumingin tayo lagi sa Kanya. Oh, the wisdom of God is astonishing po. Nakakagulat po ang karunungan ng Diyos. But how often do we fret and blame people? Kadalasan po, paano tayo kadalasan nababalisa at sinisisi ang mga tao at lumalakad tayo nakasimangot, nag-aalala, ginagawang miserable ang ating mga sarili at lahat ng mga tao nakapaligid sa atin. Sinisipan natin kahit ng mga aso sapagkat hindi tayo sanay na nanatili kay Kristo. We're not used abiding in Christ. I was rebuked with this nung ako'y nagrambo. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo?
See? We fret. Sinisisi natin. At sinisisi natin. Ginagawa natin miserable ang lahat ng mga tao at ang ating mga sarili. Kahit ang ating mga pusa. Sabat hindi tayo sanay manatili kay Kristo. Sa isip natin, masyadong busy ang Diyos. Anong pakialam niya sa akin? Anong magagawa niya sa akin? Let me tell you something. Let me tell you something. You may not believe this po. Baka hindi ka maniwala. But there's nothing in your life that is too much of detail that Christ is not interested. Hindi po nadinig yun? Walang ano pong bagay sa inyong buhay, okay? Na sobra detalye, okay? O maliit na bagay ng inyong buhay na sobra sa Diyos na si Kristo hindi siya interesado. Meaning po, sa lahat ng mga bagay sa Diyos ay walang maliit na bagay sa Kanya. Ang detalye sa Kanya ay mahalaga para sa Kanya. Nandiyan ba kayo? Siguro tanong mo, Pastor, ganyan ba kalaki ang ating Panginoon? Paano niya magagawa yan? Ang tao dito sa sanglibutan alos mahigit na 6 na bilyones ng mga tao. Alam po ninyo, hayaan niyo po ang Diyos na mag-alala dyan. Wala tayo na doon Nandiyan po kayo? Kaya, listen, absolutely nothing in your life down to the tiny, okay? Na ang Diyos, ang ating Panginoon, hindi po siya interesado. Interesado po ang Diyos sa bawat detalye. Kahit na po, pagising mo sa umaga, anong isusuot mo, okay? Anong kakainin mo, interesado po ang Panginoon. Interesado po siya. Akala po natin sa maliit na mga bagay, anong toothpaste na gagamitin mo, interesado ang Panginoon. Anong ipin na susuot mo, yung malaki ang maluwang, interesado ang Panginoon. Nandiyan ba kayo? Baka sa isip nyo, wala siyang panahon para sa atin. Interesado po siya. Idinidiin ko ito, baka isip mo lang nyo, yung mga malalaki lamang. Kapag may malaki na sakuna, alam po ninyo, ang lahat ng mga bagay, makakarating ka sa mga kalalagay na nais ng Diyos, ito po sa mga malilit na mga bagay. Nandiyan ba kayo? Madalas po, ganito tayo nawawala. We don't keep the Lord in our consciousness. Malimit po, dito tayo nawawala. Hindi po natin pinananatili ang Panginoon sa ating pong mga ulirat, sa ating mga kaisipan. Kaya ito po ang bilin ko sa inyo. Fresh! Bring Him fresh into every situation. Lagi niyong gawin sariwa ang Panginoon sa inyong puso. Okay? Dali yung sariwa siya sa bawat sitwasyon. And that's how you remain in Christ. Ganito po tayo nanatili kay Kristo. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Ngayon, kailan, kung ang mga bomba ay bumabagsak na, listen, we don't know whether to run down, kung tayo bumaba, kung meron po tayong mga ilalim, o tayo nagtatakang makatakas sa mga atomic fallout. We got a major decision, okay, hindi ba, na dapat gawin. Kung kaya meron mga bagyo, baha, earthquake, siguro ang ilan sa atin ay magpapanig, ano ba ang aking gagawin? Ano ba ang aking gagawin? Well, if you're used to bringing Christ into everything, kapag nasanay ka na, dali mo si Kristo sa lahat ng bagay, you look to the Lord, because you're used to it, yun ang gagawin mo. Di ba? Nasanay ka na Yun po ang gagawin mo. The first thing you think of is Christ and Christ alone. Hindi ba? Hindi yung mga etc. so on and so forth. Andiyan ba kayo? But if you're not used to bringing the little decisions to the Lord, ay hindi mo po magagawa yan. Kung hindi ka sanay na dali mo malit na mga desisyon sa Diyos, hindi mo magagawa kapag mayroong malaking bagay na dumating Hindi ka sanay Andiyan ba kayo? Ngayon po, nung pong pagbukas ng taon nito, nasabi natin, nanood tayo patungkol sa Y2K. Yung pong pagbabalik ng mga computer, pag-breakdown ng mga computers. Okay? Pag-roll back.
So ngayon po malaking cake ito sa Amerika at sa ilang maraming mga tao. Maraming mga nadidinig na mga Kristiyano, Pastor, bang palagay mo sa Y2K? At sasabihin po natin ang ating point of view sa Y2K. Okay, ano man po, sinasabi namin, ano man ang pahintulot ng Diyos. Okay? Tayo nakahanda. Hindi pananakot. Subalit ngayon laman naman mga pulpit, puro Y2K, Y2K. Okay? Para lang makuha, para lang matakot. Hindi po ito ang ating dinidin. Okay? I'm not talking about physical survival. I'm talking about spiritual survival. Ang ating pinag-usapan dito ay hindi po physical na paano natin makaligtas kundi po spiritual. Kung paano tayo makaligtas at pag-iingat ng Diyos. Sapagat po maraming mga Kristiyano ngayon, napakadali na makuha mo sila sa paghahanda para sila maligtas sa kanilang physical na pamumuhay. Okay? Tayo, paano nga paghahanda na gagawin natin? Hand to mouth lang tayo, hindi ba? Isang subo lang, isang kanin lang ang magagawa natin. Pero maraming mga Kristiyano, napakadali makuha mo sila sa maghanda. Okay, mag-iipon ka ng ganito, maggawa ka ng ganito. Wala pong masama dyan Okay, nandiyan ba kayo? Ngayon po sinasabi, mag-ipon ka ng mga dry goods and other things. Ang iba mayroong mga mayaman sabi, laying gold bullions on their closet. One economist daw sinabi, sell your house. Ito po lalo particularly sa Amerika. Ibenta mo yung bahay because you won't have any money. At nagpiprenta na maraming billions of dollars para ba ibaha ang mga bangko ng mga salapi. So ano po nangyayari? Ang dinidiin dito ay ang physical survival. Pero sa atin, the spiritual survival. Pero sana po, it is not only a lip service ang ating ginagawa, ang patungkol sa kaligtasan sa ating spiritual. But the spiritual survival will help you with the physical survival. Hindi ba? Kapag kayo matuto na ipaghanda, okay? Makaligtas sa ating mga spiritual na kaligtasan, susunod na po yung physical Malimit po kasi tayo mga Kristiyano na una ang kalesa sa kabayo. Yun ang gusto natin Una ang kalesa sa kabayo. Dapat mauna po yung kabayo sa kalesa. Una ang spiritual bago ang physical. Nandiyan ba kayo? So, ang dinidiin po natin dito, paano makikita ang serenity ng Panginoon? Kung wala kang spiritual voice, hindi ka nakikinig, hindi ka nasanay na humingi o nagtatanong sa Panginoon. Tanungin natin sa Panginoon, Lord, should I stockpile ng mga ganito? Lord, magtitipon ba ako ng ganito? Should I really pull my money out of the bank or sell my house? Tanungin mo ang Panginoon. Ang Diyos ang nakakaalam. Okay? Tanungin niyo siya. Kung yun ang paggagawa niya, gawin ninyo. Nandiyan ba kayo? Pero, nagpapanik ka. Anong aking gagawin? Walang mainom na gatas ang aking anak. Wala akong makakain. That's not called serenity. Hindi tawag doon ay kapayapaan. Kapag tayo nagpapanik, hindi tayo umihingi, hindi tayo nagtatanong sa Panginoon. Kasi you're not used to listening to the Lord. Lord, should I really pull my money out of the bank? Should I, Lord? Sasabihin ng Panginoon, Lord, madalas sasabihin ng Panginoon, wala akong problema dyan. Peace, wonderful thing. Time of turmoil sa Diyos, ang time of turmoil, parang ng kaguluhan sa Panginoon, big time para sa Kanya. Iyon ang big time sa Panginoon. See? Nandiyan ba kayo? Kulong na po ang ating oras. So, ang Diyos po ay inihanda po tayo sa aking sanang dalangin. Tayo patuloy na sumunod sa Kanya. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah.
Ano po kaya ang mga bagay na ipinahayag ng Panginoon sa atin? Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo. Lahat ng ito ay iyong ginagawa para ang babaeng pakakasalan mo, Panginoong Jesucristo, ay may harap mo sa Ama na walang dungis, kapintasan o kulubot o anumang mga bagay. Panginoon, habang kami umaawit kanina, awit na pandigma, a King that is coming, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at ikaw ay maghahari. Panginoon, ang aming puso, binibigyan mo kami ng pangitain, Panginoon, at nakikita ang mga bagay na dumarating. At ibinuhos mo ang iyong presensya sa aming mga puso, at pinakita ang mga bagay na ito, at ang mga bagay na darating. Balang araw, Panginoon, ikaw ay nakasakay sa isang puting kabayo. Ang iyong mukha ay nagniningning na parang araw. Ay yung damit, Panginoon, ay sikat na kapakatingkan. At ang iyong paa ay mga tanso, Panginoon, lumalakad sa kahatulan. Ang mga mata ay nagliliyab na apoy, Panginoon. O Diyos, lumalakad ka sa likuran mo kasama mga binanal. Panginoon Diyos, at ang buong sanglibutan ay pinagmamasdan ka sa iyong kalwalhatian, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kadakilahan. O Panginoon Diyos, ito ang pangitain na nilalagay mo sa aming mga puso. Ito ang aking nakita, Panginoon, ano ang aking pandama sa aking puso, Panginoon, na hindi ko ma-contain ang mga bagay nito sa aking puso, ang iyong presensya at iyong katunayan. Binabasag mo ako, Panginoon. Pinupunit mo ang aking puso. Panginoon, tinutunaw mo ito hanggang ito ay magpatira pa sa iyong harapan. Na balang araw, Panginoon, ito ang magaganap. At walang makakapigil ito, walang kapangyarihan na makakapigil ito, O Diyos. Na ikaw, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, maghahari magpakailanman. Dito sa lupang ito, O Diyos, doon sa Jerusalem, pagmamasdan ng buong sanglibutan, at nandoon, Panginoon, lahat ng iyong pagod, lahat ng iyong hirap, lahat, O Diyos, ng pakikitungo mo sa amin ay napawi na. O Diyos, tulungan mo po kami na ikaw ay masulyapan lamang kahit kami nasa malayo, Panginoon, sa panahon na ipapatong ng Ama ang iyong korona. At Panginoon, pangalawa, ibibigay mo sa Ama ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga bagay. Ilalagay mo, O Diyos, ang iyong kaaway sa ilalim ng paa. At lahat ng ito, O Diyos, ay pagkakatiwala mo sa Ama. O Diyos, paghahanda. Salamat po ngayong umagang ito. Salamat ngayong umagang ito. Tulungan kami maghanda. Gawin ang mga bagay na karapat-dapat para, O Diyos, makamtan namin at marating namin ang aming nilalayon, makaharap ang anak ng tao na walang takot sa aming mga puso, walang pangangamba, dahil ginawa namin ang mga bagay na dapat namin gawin sa tulong at patnubay ng iyong biyaya at ng iyong Espiritu. Kaya, O Diyos, ngayong umaga, pinagkakatiwala ko ang bautisan. Ang mga paghahandang ito namin pinag-usapan,
Itanim ito sa kanilang mga puso. Gawing bahagi ito sa kanilang mga buhay. Hanggang Panginoon, bawang hininga nila, bawang hininga ay pinagkakatiwala ang lahat ng bagay sa iyo. Salamat po, Diyos. Sa umaga ito, mga kaibigan at mga magulang, ano po kaya ang mga humahadlang ngayong umaga sa atin kaya hindi natin makamtan at mapanatili ang espiritu ng panalangin sa ating mga buhay? Ginagawa ba natin ang lahat? Naiwasan ng lahat ng bagay na mauwi ang mga bagay na ito, na maalis ang ating pakikipag-ulayaw sa Diyos, ang ating relasyon sa Kanya, ang ating atensyon sa Kanya, sa ating puso? Ginagawa ba natin lahat ng bagay para hindi ito mawala? Pinagyayaman ba natin, inanasa ba natin na panatilihin palagi ang Kanyang presensya lagi nakabalot at umaangkin sa ating kaloob-looban? Ang nais ng Panginoon, tumahimik ang lahat. Tumahimik ang lahat ng mga boses sa tinig sa ating mga puso at mga kaluluwa. Ito ang nais niya ngayong umaga. At ang nais niya, madinig lamang natin ang Kanyang tinig. Kayo po nakakalam sa inyong mga sarili. Kayo ba'y casual Christian lamang? Hindi pirmihan na Christian. Linggo lang, pero mamaya, paglabas natin, business will be as usual sa iyo. Walang pagbabago sa inisip mo. Kung ganito ang ating asal, mga kaibigan, sinayang mo lang ang iyong oras sa loob ng iglesia. Pero sa oras na ito, sinisiyasat mo ang iyong puso sa liwanag ng Espiritu ng Diyos at ng Kanyang mga salita. Bakit kaya hindi mo naranasan ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon? Bakit hindi mo nadadama ang bumabalot o maangkin na presensya niya? Bakit napakaraming tinig at mga salita na iyong nadidinig at hindi mo mapatahimik, lalo na ang iyong sarili? Ano kaya ang kulang, mga kaibigan? Ano kaya ang mga bagay hindi natin ginagawa na dapat natin gawin? Siyasatin mo at tignan mo ang ating mga sarili. Ang sarili natin ay maraming mga pagnasa, maraming mga kaisipan yan, na gusto niya lagi siya ang bida, na siya gusto lagi siya nangunguna.